Sa mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Lizzie Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, November 30, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series which is about leading by example in the family. Specifically, ang topic po natin for today is about honesty and vulnerability. Now, ang ating scripture po para sa araw na ito ay manggagaling sa Proverbs chapter 28 verse 13. Sabi po rito, basahin ko po. Whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. So ngayon po, tatalakayin po natin sa ating teachings kung ano po yung ating natutunan para sa araw na ito. Specifically, mag-iikot po ang ating katuruan about honesty. And una po, basahin ko po, sabi po dito, honesty is not telling the truth to everyone. Ang pagiging honest po, it doesn't mean na you have to share everything sa lahat. Kasi yung iba pong truths, it can be private or meaning it is shared only with those it concerns. So it is about us being wise and kung paano natin sasabihin yung katotohanan. Ikalawa, honesty means living in the light of God. So this goes beyond human interactions. Ang honesty po, ito po ay about being transparent before God. So allowing God to the truth, to guide your thoughts, i-guide niya yung mga actions mo, and pati na rin yung mga choices mo. So kumbaga, it is a way of living that naka-align sa standards ng ating Diyos. Ikatlo, honesty requires humility and vulnerability. So, in order for us to be truly honest, kailangan po natin i-let go yung pride natin, babaan na rin yung pride natin and yung pagiging defensive natin. So, meaning, dapat willing po tayo to admit our mistakes. Dapat alam natin tanggapin kung kailan tayo nagkakamali, and then dapat marunong din tayo mag-ask ng forgiveness and in order for us to show our true selves. Kasi minsan nahihirapan tayong i-admit na sa sarili natin na mali tayo kasi nga pwede mapaya tayo, pero if we are truly honest, dapat meron tayong humility and dapat we are vulnerable, dapat ganun tayo in order for us to be truly honest. So let's let go of our pride and defensiveness. So paano po sa ating application, paano po natin ma-apply itong tatlong katuruan na ito? Samahan niyo po ako. Una po, speak the truth to the appropriate person. So instead po na i-share natin sa lahat, dapat i-share na lang natin sa appropriate person kung sino lang yung dapat alam. So let's communicate truthfully with the people na kailangan na marinig ito. So for example, if you've wronged someone, you speak directly to them rather than spreading the story elsewhere. So dapat maging wise tayo sa kung kanino natin sasabihin, isipin natin kung anong dapat natin sabihin. Ikalawa, strive for a clear conscience before God. So let's regularly reflect sa mga actions natin. So tanungin po natin sarili natin, like for example, am I living in a way that honors God? Ako ba ay namumuhay na nakaayon sa kagustuhan ng Diyos? Kasi if not, let's be honest with Him and we ask Him for changes in our lives. At humingi tayo ng gabay sa Panginoon na gaway yung path natin kasi mapunta sa tama. Ikatlo, practice honesty, humility, and vulnerability. Let honesty guide your relationships, kahit saan man yan, sa family, friends, sa mga kakilala. So, admit when you're wrong. Dapat alam natin, admit sa sarili natin kung kailan tayo nagkakamali. You share your struggles and you invite others to do the same. Kasi kapag nakikita ng iba sa sarili mo na ikaw ay isang honest, magtataka sila, tapos hindi mo mapansin habang tumatagal, na-inspire mo yung iba na gayahin ka. So sa pamamagitan nito, it can also build trust and can strengthen your relationships.
So naway marami po tayong natutunan sa araw na ito. Ulitin po natin yung ating mga applications. Dapat una po, speak the truth to the appropriate person. Piliin po natin kung kanino natin i-share yung mga bagay na dapat natin sabihin. Dalawa, strive for a clear conscience before God. So dapat be honest with God, and if ever na mali yung path natin, let's seek God to change our paths dun sa tamang path, dun sa plano ng Diyos para sa atin. At ikatlo, let's practice honesty. Practice po natin pagiging honest, pagpapakumbaba, and vulnerability. Kasi yan po ang mag-guide sa atin para mag-build ng trust and strengthen our bonds with our relationships. Marami po tayong natutunan sa araw